Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about mamuhay ng nanaayon sa Diyos. So our scripture is Luke chapter 12 verse 20 to 21. NIV version. But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stirs up things for themselves but is not rich toward God." ASND version. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay babawiin na ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang mga inihanda mo para sa inyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng mga nag-iimpok ng kayamanan para sa sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos." So, tungkol saan nga ba ang verse na to? So, yung verse na to is nagbabahagi siya ng parabola or parable ng mayamang hangal na sinabi ni Jesus. Sa kwento kasi na to is isang mayamang lalaki ang nag-imbak ng maraming ani at nagplano na magpahinga at magpakasaya dahil sa kanyang yaman. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos na siya ay mamamatay ng gabing iyon at ang kanyang yaman ay mapupunta sa iba. So, yung verse na ito is isang babala tungkol sa kahangalan ng pag-asa sa kayamanan at hindi pagiging mayaman sa Diyos. At itinuturo din dito na ang tunay na halaga ay hindi nasa mga material na bagay, kundi sa ating relasyon sa ating Diyos. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is a smart person who invests time for wealth. So, ipinapakita po dito na may halaga ang pagkakaroon ng plano at disiplina sa ating mga gawain upang makamit ang material na tagumpay. So, subalit nga lang is, ang pagiging abala sa pag-ipon ng yaman ay hindi sapat kung sa ating puso at isipan ay hindi nakatuon na mas mataas sa layunin. So, next, number 2, a clever person who invests wealth for time. So, ipinapakita naman dito na ang yaman ay dapat gamitin upang makapaglaan ng oras para sa pamilya, kaibigan, at iba pang mahalagang aspeto ng buhay. So, ang oras kasi sa oras na ating binibili sa pamamagitan ng yaman ay nagbibigay daan sa atin upang magkaroon ng makabuluhang mga karanasan at relasyon. So, last teaching is a wise person who invests time and wealth for God and for all eternity. So, yung tunay pala na karunungan is makikita natin sa paggamit ng ating oras at yaman para sa Diyos at para sa walang hanggang buhay. So, yung mga resources kasi na mga bagay na may internal na kalagayan ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. At ang mga bagay na ginawa natin para sa Diyos ay ang mga magtatagal at magbibigay ng tunay na kagalakan at kasiyahan. So, next naman, dadako tayo sa ating application. So, yung first application natin is plan long term as you live with live long. So, yung dapat magplano pala tayo para sa pangmatagalan na tila mabubuhay ka ng matagal. Kasi yung pagkakaroon nito ng pangmatagalang plano ay makakatulong sa atin na magkaroon ng direksyon at layunin ng ating buhay. So, dapat sinasaalang-alang ang mga hakbang na dapat mong gawin upang makamit ang iyong mga layunin. At huwag kalimutan na isama ang Diyos sa ating mga plano at ang pagkakaroon ng pananaw na ito ay magpapalalim ng inyong pananampalataya, pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. So, next is live today as if it is your last day. So, yung mindset kasi natin dito is dapat nagtutulak sa atin na pahalagahan ng bawat sandali at gawin na ang lahat na makakaya natin upang maging mabuting tao at maglingkod sa Diyos. Dapat huwag nating ipaglibal ang paggawa ng mabuti at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Sa ganitong paraan kasi is bawat araw ay magiging makabuluhan at puno ng kahulugan. So, next is our last application is invest time and wealth toward God. So, gamitin pala natin ang ating oras at yaman para sa Diyos. Dapat naglalaan tayo ng panahon para sa pag-aaral ng Kanyang salita, panalangin at pagsasamba. Gamitin din ang inyong yaman o
gamitin natin ang ating yaman upang makatulong sa iba at magpalaganap ng ehablyo, at ang paglalaan ng mga resources para sa Diyos ay magbibigay ng walang hanggang gantimpala at magpapalalim ng ating relasyon. So, dadako naman po tayo sa ating discussion. So, yung discussion po natin is how we practically live today as if it's our last. So, for me po kasi is dapat naglalaan talaga tayo ng oras para sa ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia. So, ito kasi yung nagbibigay sa atin ng gabay at lakas bawat araw. So, pangalawa naman po is ipakita natin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating pamilya at kaibigan. So, ipagpatuloy natin yung mga gawain na nagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal sa kanila. And pangatlo po is gumawa tayo ng mabuti at tumulong sa iba. So, bawat pabuting gawa po kasi is may malaking epekto sa buhay ng iba at magbibigay ng kasiyahan sa ating puso. At lastly, iwasan po natin ang mga bagay na nag-aaksaya ng ating oras at magtuon sa mga bagay na may internal na kahalagahan or internal value. Kasi sa gantong paraan po kasi, ang bawat araw ay magiging makabuluhan at puno ng kahulugan anuman ang dumating. Thank you po.